Kami po ay nagagalak sa Panginoon na sa kanyang biyaya tayo po ay nagkakatipon muli. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Genesis at magpapatuloy po tayo sa pag-aaral ng kanyang salita in chapter 13 from verse 1 to 18. Yung buong chapter po ng chapter 13 ng Genesis from verse 1 hanggang verse 18. Again, Genesis chapter 13 from verse 1 to 18. Now, para po sa kaalaman ng lahat, background check. Ako po ay ipinanganak sa Manila, pero lumaki po ako dito sa Bataan. Hanggang grade 1. Grade 1, yeah. Napag-grade 1 po ako sa MBBS pa. Apo. Ngunit, dahil po sa nawalan ng trabaho, yung aking pong father, at kami po ay naghirap, kami po ay napunta doon sa Surigao, doon po sa Mindanao. At doon po kami nanirahan sa bahay ng magulang ng father ko, doon po sa municipality ng Placer. Placer naman yung tawag doon. Doon ako nag-aral hanggang elementary, pero pumunta naman kami sa Surigao City mismo, sa city mismo, at doon ako nag-aral ng high school. Naalala ko, sabi ko kay Daddy, kung hindi niya ako pag-aaralin ng college sa Manila, ay wag na lang akong mag-aral. No? Nasabi ko yon dahil ang tingin ko sa mga colleges sa Mindanao, dati po yon, noong mga panahong iyon, ay hindi magaganda o mabababa po yung standards. In my words, sabi ko pa nga, mga pipitsugin ang mga colleges doon sa Mindanao. Again, dati po yon. Ngunit, di ko akalain na mapupunta po ako sa Iligan. Iligan naman. Na umaabot po ng 10 to 12 hours na biyahe mula po sa Surigao. Napakalayo. No? At napunta ako doon dahil sa aking mga kaibigan na mga classmates ko din nung ako po ay high school. At doon ako unang nakarinig po ng magandang balita. Doon ko po unang narinig ang ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. At sa biyaya po ng Diyos, ako po ay nanampalataya sa kanyang tanging anak na si Jesus. At sa mga panahong iyon, na nandun pa po ako, lagi ko talagang nasasabi sa sarili ko, even sa pamilya ko, paano kaya kung hindi ako napunta dito sa Iligan? Sabi ko sa kanila, paano kaya kung nasa Manila ako nag-aaral? Hindi siguro ako maliligtas. At malamang mabarkada ako at probably ay may bisyo. So yun po yung nasasabi ko sa kanila. Well, hindi ko naman sinasabi na masama kapag nandun ka sa Manila, pero yun yung pagkakaisip ko dati. Kumbaga. Ngunit may mga nangyari din. No? Hanggang sa umalis po ako doon sa Iligan, umalis po ako doon sa dating church ko, at napunta ako muli dito sa Bataan. Dahil naman iyon sa isang babae na ngayon ay asawa ko na po. At alam nyo, bago yun mangyari, akala ko din na ako makakabalik sa Bataan dahil nga po patay na si Lola na nandito. So mother po yun ng mother ko. At natatandaan ko, nasasabi ko pa noon, wala na kaming dahilan para bumalik pa ng Bataan. Although may mga relatives po kami dito. No? Pero naisip ko parang maliit yung chance na kami po ay pumunta ng Bataan. Pero, napunta ako dito. Sa mga panahong iyon, wala din akong permanenteng church na kinabibilangan at that time. Sa loob po ng 3 taon. Pero hindi ko sukat akalain na hindi lang pala ako mag-aasawa dito. No? Dito rin pala ako gagamitin ng Diyos upang patuloy na maglingkod sa Kanya sa kabila ng mga kasalanan at pagmamatigas ng ulo ko sa kalooban niya ng mga nakaraang taon. Biyaya lang po talaga ng Diyos. Ngunit alam nyo ba na ang lahat po ng mga nangyaring iyon ay hindi po nagkataon lamang. No? Though, maaari nating sabihin na iyon ay kalooban ng Diyos. Kung kaya, iyon ay nangyari. Madali pong sabihin yon. No? Ngunit, mas malinaw
nating maintindihan ang biyaya po ng Diyos kung maiintindihan natin na ang mga iyon ay nangyari, yes, dahil kalooban niya ng Diyos, pero more specifically, dahil po iyon sa aktibong pagkilos at paggawa ng Diyos. Hindi lang yon nangyari out of, okay, kalooban kasi yun ng Diyos eh. But, ang mas nakakamangha pa doon, kumikilos ang Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay na iyon. Oo, kalooban po yun ng Diyos, pero nawa ay makita natin na pati po ang pagsasakatuparan sa mga nangyari, ang mga iyon ay nangyari dahil po sa aktibong pagkilos ng ating Diyos. At iyon po ay tinatawag na providensya. At ayon sa Essential Truths of Christian Faith by Dr. R.C. Sproul, na pinag-aaralan natin sa ating mga devotionals, sabi niya, di ba this week yung Providence? Minasa niyo ba? Okay. Mache-check natin yan. Sabi niya doon, ang pangunahing punto ng doktrina ng probidensya ay ang pamamahala ng Diyos sa buong sansinukob. Pinamumunuan niya ang kanyang nilikha ng may ganap na kapangyarihan. Pakinggan niyo po yun, no? Pinamumunuan niya ang kanyang nilikha ng may ganap na kapangyarihan at otoridad. Pinamamahalaan niya ang lahat ng nangyayari, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Walang anumang nangyayari sa labas ng kanyang pamamahala. Okay? At sa umagang ito po, sa salaysay na ating pag-aaralan, makikita natin ang probidensya ng Diyos na mas magpapakita sa atin ng kamangha-manghang biyaya ng Diyos para sa ating kaligtasan. And so we will read the Genesis chapter 13 sa ating pong pag-aaral ngayon. At I would like to request you to stand sa pagbibigay-pugay sa salita po ng ating Diyos. Genesis chapter 13. Babasahin ko po. Makinig po kayo mabuti sa salita ng Diyos. Umahon sa Negeb mula sa Ehipto si Abram, ang kanyang asawa, dala ang lahat ng kanyang pag-aari at si Lot. At si Abram ay napakayaman sa hayop, pilak at ginto, at nagpatuloy si Abram ng kanyang paglalakbay mula sa Negeb hanggang sa Bethel, hanggang sa dakong kinaroroonan ng kanyang tolda sa pagitan ng Bethel at ng Ai, sa lugar ng dambana na kanyang ginawa roon ng una, at doon ay tinawag ni Abram ang pangalan ng Panginoon. Si Lot na sumama kay Abram ay mayroon ding mga tupa, baka at mga tolda. Hindi makayanan ng lupain na sila'y manirahang magkasama sapagkat napakarami ng kanilang pag-aari. At nagkaroon ng pagtatalo ang mga pastol ng hayop ni Abram at ang mga pastol ng hayop ni Lot. Ang Kananeo at ang mga Perezeo ay naninirahan noon sa lupain. Sinabi ni Abram kay Lot, huwag na tayo magkaroon ng pagtatalo. Maging ang ating mga pastol, sapagkat tayo'y magkapatid. Di ba nasa harapan mo ang buong lupain? Umiwalay ka sa akin. Kapag kinuha mo ang nasa kaliwa, ako ay pupunta sa kanan. O kapag kinuha mo ang nasa kanan, ako ay pupunta sa kaliwa. Inilibot ni Lot ang kanyang paningin at natanaw niya ang buong libis ng Jordan na pawang natutubigang mabuti, gaya ng halamanan ng Panginoon, gaya ng lupain ng Ehipto, sa gawin ng Zoar. Ito ay bago winasak ng Panginoon ng Sodoma at Gomora. Kaya't pinili ni Lot para sa kanya ang buong libis ng Jordan. At si Lot ay naglakbay sa silangan at sila'y kapwa naghiwalay. Nanirahan si Abram sa lupain ng Kanaan at si Lot ay nanirahan sa mga bayan ng Libis at inilipat ang kanyang tolda hanggang sa Sodoma. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Abram, pagkatapos na mawalay si Lot sa kanya, itaas mo ngayon ang iyong paningin at tumanaw ka mula sa dakong iyong kinalalagyan, sa dakong hilaga, timog, silangan at sa kanluran, sapagkat ang buong lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, at sa iyong binhi magpakailanman. Gagawin kong parang alabok ng lupa ang iyong binhi,
At kung mabibilang ng sino man ang alabok ng lupa, ang iyong binhi ay mabibilang din. Tumindig ka, lakarin mo ang lupain, ang kanyang haba at luwag, sapagkat ibibigay ko ito sa iyo. At inilipat ni Abram ang kanyang tolda at humayo at nanirahan sa gitna ng mga punong ensina ni Mamre na nasa Hebron. At siya'y nagtayo roon ng dambana ng Panginoon. Let us pray. O Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo at patuloy na hiningi ang karunungan na makita namin ang iyong probidensya at kung gaano ito kahalaga para sa aming kaligtasan. At nawa, ito ay magdulot ng pagkamangha sa iyong biyaya at lubos sa pasasalamat na makikita sa aming buhay na patuloy na naglilingkod, nakalugod-lugod sa iyong harapan. Ito amang hinihingi sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo magsiupo. Now, kung matatandaan niyo po mga kapatid, sa chapter 12, no? Chapter 13 na tayo, pero sa chapter 12, kung matatandaan niyo, pagkatapos na ibigay po ng Diyos kay Abram, yung tipan, tatandaan niyo yung tipan, yung covenant, pagkatapos nun, ay pumunta si Abram saan? Sa Ehipto. Yun yung last week, di ba? At pumunta si Abram sa Ehipto dahil merong tagutom. Okay? At doon, nakita natin ang pagkakasala ni Abram. Siya po ay naging makasarili. Hindi rin siya naging tapat na asawa. Hindi niya iningatan yung asawa niya. At higit pa doon, ay inilagay ni Abram sa peligro ang pagsasakatuparan ng tipan ng Diyos. Na sa makatuwid ay naglagay din sa atin sa peligro dahil ang tipan po na iyon ay ang ating kaligtasan. Ganun kahalaga yung tipan na iyon. Pero, ngunit, subalit, sa kabila po ng hindi pagiging tapat ni Abram, nalaman natin last week, na tapat po ang Diyos at kumilos upang iligtas si Sarai. At sa makatuwid, ay pagliligtas din sa atin ngayon. At pagkatapos nun, nakita natin sa chapter 12, kung titingnan ninyo, in verse 20, na pinaalis sila ni Faraon. No? Dala-dala ni Abram si Sarai at hindi lang si Sarai, pati na rin ang lahat ng pag-aari na kanyang nakuha mula doon sa Ehipto. No? Ngayon, dadako tayo sa chapter 13 at titingnan natin ang kagandahan ng probidensya ng ating Diyos. Kung makikita niyo po sa verse 1 hanggang 4, makikita natin na bumalik na po si Abram exactly kung saan siya unang nagpunta pagkadating niya sa Canaan. Tatandaan niyo, nung pumunta siya sa Canaan, kung ano yung sinabi niya sa verse 1 to 4, at ganung-ganung din po yung pagkakalahad nung unang pumunta si Abram sa Canaan. Bumalik siya doon. Ito ay malinaw na nagpapakita sa atin na ito po yung kalooban ng Panginoon. Ang kalooban ng Panginoon ay manatili si Abram sa Canaan at hindi po sa Ehipto. Okay? Very clear po yon. Ngunit, isa din sa dapat nating makita dito, mga kapatid, ay ang biyaya ng Diyos kay Abram. Bakit? Kasi kung matatandaan niyo po sa chapter 12, ang dahilan bakit sinabihan niya si Sarai na magpanggap na sila ay magkapatid dahil sa takot niya, 'di ba? Na baka siya ay patayin. Yun yung takot niya, 'di ba? Pagpunta nila sa Ehipto. At one more thing, kung matatandaan niyo, ang dahilan po bakit si Abram ay pumunta sa Ehipto ay dahil merong tagutom. Wala silang makain, ni wala silang halaman, ni wala silang hayop. Kaya nga pumunta sila sa Ehipto. Ngunit, pagdating natin sa tagpong ito, makikita natin na hindi namatay si Abram. See that? Hindi namatay si Abram. And, kahit na hindi niya iningatan yung asawa niya, binigay niya sa Faraon, biruin mo yon, bigay ka ng asawa mo. No? Bagaman ganun ang kanyang ginawa, nabalik sa kanyang asawa. Kasama niyang bumalik sa Canaan ng kanyang asawa. At, isa din, nagkaroon siya ng napakaraming ari-arian. Take note of that. Nagkaroon siya ng napakaraming ari-arian. Higit pa sa sapat ang meron siya sa tagpo na ito. At ito ay sapat upang mabuhay sila
sa kalagitnaan ng malawakang tagutom. Kasi nga, merong tagutom. Then, natatandaan niyo po sa chapter 12 verse 16, tingnan niyo po yung chapter 12 verse 16, pinagpakitaan ng magandang loob ng Faraon si Abram. Bakit? Dahil kay Sarai. At binigyan siya ng, sinabi dyan, tupa, baka, lalaking asno, aliping lalaki, at alilang babae, babaeng asno, at mga kamelyo. Very detailed. And take note of the word, marami. No? Although wala dyan. Pero marami na makita natin ngayon dito sa chapter 13. And makita natin dito ang biyaya at probidensya ng Panginoon. Take note of that. Biyaya at probidensya ng Panginoon. Bakit? Ang pangyayaring iyon, bagaman nagkamali si Abram, ang pangyayaring iyon ay siya ring ginamit ng Diyos. Okay? Ginamit ng Diyos upang ipagkaloob ang pangangailangan nila Abram. Nakikita niyo po yon? Okay? Sobrang dami ng kanilang nakuha. Gusto niyo i-prove ko yon? Sobrang dami na kanilang nakuha to the point na verse 5 and 6, tingnan yung verse 5 and 6 ng chapter 13, si Lot na pamangkin ni Abram ay nagkaroon din ng maraming tupa, baka, at mga tolda hanggang ang lupain ay hindi na sapat para sa kanilang dalawa. Ganun karami yung kanilang nakuha. Na-imagine nyo na? No? Na even yung land is not enough for them anymore. Kaya, di ba? Makita natin dito, maganda mang isipin, no? Na napakarami na ng kanilang pagmamayari. Kaya lang, may problema na nag-arise because of that. At kailangan nila yung harapin. And what is the problem? Verse 7. Nagkaroon ng pagtatalo sa mga pastol ng hayop ni Abram at pastol ng hayop ni Lot. Dahil nga, hindi na sapat ang lupa sa kanila. At dagdag pa dyan, another problem, nandoon ang mga Kananeo at Perizeo na mga naninirahan doon. May kita niyo sa verse 7. Sa makatuwid po ay mga nagmamay-ari ng lupain doon. So, ibig sabihin, another problem is this, hindi na nga sapat yung lupa sa kanila, hindi pa sa kanila yung lupa. Di ba? Nakita niyo yun? Isa itong malaking problema para sa kanila. At, good thing, nakaisip ng solusyon si Abram. Ano yung solusyon na yon? Verse 8 and 9. Maghihiwalay sila. Nakita niyo yun? At, pinapili ni Abram si Lot kung saang parte niya gustong manirahan. So, yun yung solusyon ni Abram. O, pili ka. Pag nasa kanan ka, punta ako sa kaliwa. Pag sa kaliwa ka, kanan naman ako. Problem solved. So, yun yung sabi ni Abram. And in verse 10 to 11, dito pinakita na pinili ni Lot ang buong libis ng Jordan. Bakit? Dahil yung libis ng Jordan, ito ay matubig at tila magandang lugar para sa pagpapalaki ng halaman at pati ng mga hayop. And even, dinescribe dyan na yung tubig na yun ay parang tubigan ng Egypt. Tatandaan niyo Egypt? Di ba? Bakit napunta si Abram sa Egypt? Kasi nga, kahit na tagtuyo, walang problema ang Egypto. Why? Because they have the Nile River. And yung river na yun ay enough para mapalaki yung kanilang mga halaman. And nakita yun ni Lot. No, parang ano to Parang sa Egypt. Very good place. Perfect place ito. Ngunit, verse 13. Ano sinabi sa verse 13? I want to read it. Ang mga tao nga sa Sodoma ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. No? Doon siya napunta, banda doon. Pero merong commentary dito. Ano yun? Napakasama ng mga tao doon. Ito po ay nagpapahiwatig na malalagay si Lot sa panganib. Pahiwatig yan sa atin. And tunay nga, makikita natin ito sa mga susunod na chapters. Okay, we will see yung paghihirap and even yung epekto ng pagpili ni Lot doon. Makikita natin yan in the next chapters. Pero, dahil doon ang pinili ni Lot, balik tayo sa verse 12. Saan napunta si Abram? In verse 12, si Abram ay napunta saan? Sa lupain ng Canaan. Doon pa rin siya sa Canaan. At alam niyo po anong nakakamangha?
Verse 14 and 18. Ano nangyari sa verse 14 to 18? Pagkatapos na humiwalay si Lot, ano nangyari? Inihayag muli ng Diyos kay Abram na ang lupa na kanyang pinuntahan pagkatapos ng pagpili ni Lot ay ang lupaing ipinangako at ibibigay ng Diyos sa kanya at sa kanyang binhi. You see that? Okay? So muli, pinapakita dito na ito ay ang kalooban ng Diyos. Now, ano yung mga bagay na maobserbahan natin as we saw itong chapter 13? Una, observation number 1, ang pagbalik ni Abram sa Canaan ay hindi dahil sa kanyang pagpapasya. Nakita niyo yan? Bumalik si Abram hindi dahil desisyon niyang bumalik si Abram, kundi dahil sa biyaya at, again, providensya ng Diyos. By God's providence. Ang Diyos ang kumilos upang iligtas si Sarai at upang makaalis sila doon sa Ehipto. At higit sa lahat, para makabalik doon sa Canaan. It is God's working. Kikita niyo yan? Providensya po yun ng Diyos. That's observation 1. Observation 2. Again, sa providensya ng Diyos, si Abram at si Lot ay nagkaroon ng maraming ari-arian na naging sapat para sa kanila para mabuhay. That's the second observation. Because of that providence of God, inalaw niya na papunta sila sa Ehipto, pero inilabas muli ng Diyos sila sa Ehipto. Again, providensya po yun ng Diyos. God is working. God is working. Okay? At dahil doon nagkaroon ng ari-arian, hindi lang si Abram, but pati na rin si Lot. Pangatlo, third observation. Ito na naman. Tila nilagay ni Abram muli sa peligro ang pagsasakatuparan ng pangako. Here comes Abraham again. Nilagay na naman niya. Paano? Dahil binigyan niya ng pagkakataon si Lot na pumili kung saan niya gustong manirahan. Nakikita niyo yun? Sinabihan ka na ng Diyos, ibibigay ko sa iyo yung Canaan. Tapos maya-maya, papiliin mo yung tao, pili ka, saan mo gusto? Paano kung pinili niya yung Canaan? Nakikita niyo yun? Akala niyo, di ba, unang-una makikita natin, wow, mapagkumbaba si Abram. Kasi biruin mo, sige, pili ka. Kung saan mo gusto, I support you. O, magbibigay daan ako. Well, that's a good thing. Mapagkumbaba yun, but nilagay niya na naman sa peligro yung pagsasakatuparan ng pangako. That's the third observation. And pangapat and last observation, ang pagpili po ni Lot sa libis ng Jordan ay nagpakita muli ng probidensya ng Diyos. Okay? Yung choice, yung pagpili ni Lot sa libis ng Jordan ay nagpakita ng probidensya ng Diyos na tunay na sa Canaan niyang niloob na manirahan si Abram dahil iyon ang kanyang ipinangako. Okay? Now, sa mga obserbasyon na ito, makikita natin na ang mga nangyaring iyon, and listen to this, yung mga nangyaring iyon, bagaman ginagamit ng tao ang kanilang sariling kagustuhan at desisyon, ay hindi makakahadlang sa pagsasakatuparan ng kalooban ng Diyos. Nakita niyo po yon? Even though we see the normal decision and desires of men, bagaman nakita natin yon, very plain, very clear, pero nakita din natin na hindi yun makakahadlang sa pagsasakatuparan ng kalooban ng ating Diyos. Sa halip, ang mga iyon ang ginagamit ng Diyos upang isagawa ang kalooban niya. And one more thing, ginamit yun ng Diyos ngayon para sa atin na makita yung biyaya niya. At ito ay napakahalaga sa ating kaligtasan, mga kapatid. Napakahalaga ng probidensya ng Diyos para sa kaligtasan natin. Dahil kung hindi dahil sa probidensya ng Diyos, wala pong kasiguraduhan ng pagliligtas sa atin. Tandaan niyo po yan. Kung wala po ang probidensya ng Diyos, wala ding katiyakan ng kaligtasan. Ngunit, higit na pagpapala po mga kapatid, na sa tagpong ito, pinapakita sa atin na totoo ang kanyang probidensya.
Yun yung pinapakita sa atin ngayon in chapter 13. Totoo ang probidensya ng Diyos. At ito ay tunay na kumikilos sa ating kalagitnaan. Sabi nga ng mga theologians, this is the invisible hand of God. Invisible hand. Akala nyo walang gumagabay sa lahat. Pero actually, nandoon yung invisible hand ni God. And that's providence. He's accomplishing His will. He's accomplishing kung ano man yung itinakda niya na. Kaya po mga kapatid, ito po ang mensahe sa atin sa umagang ito. May katiyakan ang pagliligtas niya dahil tiniyak ito ng kanyang probidensya. Okay? May katiyakan ang pagliligtas niya dahil tinitiyak ito ng kanyang probidensya. Kaya po mga kapatid, pakinggan niyo po at nawa ito ay magbigay ng kaaliwan sa ating lahat. By God's grace, He provided the cure. By His providence, He made it sure. Ulitin ko po, by God's grace, He provided the cure. By His providence, He made it sure. Ipinagkaloob ng Diyos ang kaligtasan dahil sa Kanyang biyaya, tiniyak niya itong mangyari sa pamagitan ng Kanyang providensya. Naririnig niyo po yun? Ang pagbabalik ni Abram mula sa Ehipto ay hindi niya sariling plano at desisyon, just like what we have observed kanina. At ang pagpiling ginawa po ni Lot ay hindi po pagkakataon lamang. At ang pagkapunta ng Canaan para kay Abram, dahil nga sa pagpili ni Lot, ay hindi po nagkataon lamang. Bagaman ang pamamaraan ay tila by chance, di ba? 50-50 chance yun. Di ba? 50-50 chance, tama ba, accountant? No? 50-50 chance yun. Kasi nga, pinapili ni Abram si Lot. Ibig sabihin, nakasalalay sa desisyon ni Lot ang lupang mapupunta kay Abram. Kung titingnan natin in our eyes, di ba? Nakasalalay kay Lot. Nakasalalay sa desisyon niya kung anong lupa ang mapupunta kay Abram. Ngunit, ito yung kagandahan. Malinaw ang ipinahayag ng salita ng Diyos. In Proverbs 16:33, it's a very good verse. Isinasagawa ng tao ang palabunutan, ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. You see that? No? Isinasagawa ng tao ang palabunutan, pero ngunit si Yahweh lang ang huling kapasyahan. Sa makatuwid, mga kapatid, ang mga nangyaring iyon, yung nakita natin, no, sa chapter 13, iyon ay kapasyahan po ng Diyos. It didn't happen by chance, iyon ay kapasyahan po ng Diyos. Dagdag pa dyan, mahalaga po ang pagkakahiwalay ni Abram and ni Lot. Take note of this. Mahalaga po ang pagkakahiwalay ni Abram at ni Lot. Meron pang isang mahalagang bagay na dapat natin makita dito. And I would like to read yung sinabi ni Dr. Vodi Bokam as he preached dito po sa Genesis 13. Napakaganda ng pagkasabi niya. Sabi niya, listen, this is from Dr. Vodi Bokam. Narito kung bakit ito mahalaga. Sabi niya, mula kay Lot, nagmula ang mga Moabita at mga Ammonita. Sounds familiar? Moabites and the Ammonites. Mula yan kay Lot. We will see that in the next chapters. No? Kung kilala mo ngayong Biblia, sabi ni Dr. Bokam, alam mong kung minsan ay nagiging problema sila para sa mga Israelita. Kung hindi naghiwalay sina Abram at Lot, magkakahalo sana ang mga Israelita, mga Moabita at mga Ammonita. At pareho pa silang nasa lupang pangako kung hindi na sila nagkahiwalay. Kaya sa probidensya ng Diyos, hindi lamang niya ipinaghiwalay sina Abram at si Lot, sabi ni Dr. Vodi Bokam, kundi pinaghiwalay din niya ang mga Israelita mula sa mga Moabita at Ammonita. Munti ako na masabi mga demonita. And then he continues, inihiwalay ng Diyos, and listen to this, inihiwalay ng Diyos ang kanyang bayan na siyang pagmumulan ng ipinangakong binhi mula sa ibang pangkat ng mga tao na hindi pagmumulan ng ipinangakong binhi. Ganon kahalaga po ang pagkakaiwalay ni Abram at ni Lot. Nakikita niyo yun? No? Inihiwalay ng Diyos ang kanyang bayan
na kung saan magmumula ang ipinangakong binhi mula doon sa ibang pangkat ng mga tao na hindi naman pagmumulan ng ipinangakong binhi. Ganun po kahalaga ang pagkakahiwalay ni Abram at ni Lot. At dagdag pa dyan, ang kahalagahan na si Abram ay mapunta sa Canaan ay hindi lang iyon dahil iyon ang lupang pangako. Hindi lang po yon, kundi pati na rin ito ay pag-iingat ng Diyos sa darating na binhi. Yung pagkapunta ni Abram, again, sa Canaan, is hindi lang dahil yun yung promise eh. But also, pag-iingat yun ng Diyos sa ipinangakong binhi. Why? Kung matatandaan niyo po, sinabi sa verse 13, ano sinabi sa verse 13? Ang lupain na pinili ni Lot ay malapit sa lupain ng mga Sodoma na ang mga tao doon ay napakasama at makasalanan sa harap ng Panginoon. Di ba? That's the commentary in verse 13. Sa makatuwid po, ang pangyayaring ito ay pag-iingat ng Diyos sa binhi. From what? Mula sa pagkakahalo or corruption. Ganon iningatan ng Diyos ang binhi. See that? Ganon po kahalaga ang probidensya ng Diyos. Magagawa niya ito, at again, nagawa niya ito dahil siya po ay Diyos. Dahil siya ang tunay na Diyos. Kung hindi siya ang Diyos, at kung hindi siya ang tunay na Diyos, wala pong kasiguraduhan, again, ang ating kaligtasan. Kung totoo ang mga tinuturo ng mga ideolohiya ng sanlibutan, ano yung ideology ngayon? Na kung ano man na nakikita mo ay bunga lang ng chance. Kaya nga billions of billions, trillions of chances, sabi nila. Pero kung yun po ang ating paniniwalaan, wala po tayong kaligtasan, mga kapatid. Ngunit malinaw dito, na lahat ay sigurado. Lahat na nangyayari ay gawa ng kamay ng Diyos sa kanyang probidensya. Nasa ilalim lahat ng kanyang pamamahala. Ngayon, that's the word. That's the message. That's the exhortation. Ngayon, anong pinapahiwatig nito sa atin? What is it for us? Diba? Sa panahon ito, ano ngayon? Ano yung katotohanan na yon? Mga kapatid, pakinggan niyo po. Hindi lang ang kasiguraduhan ng kaligtasan ang pinapahiwatig ng katotohanan ito. Yes, yan yung main point, pero hindi lang po iyon ang punto. Kundi, pati na rin ang katotohanan na meron lang pong isa, tiyak, at natatanging paraan ng kaligtasan. Naririnig niyo po yon? Not only that salvation is sure, but also, iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Yun ang pinapakita din dito. Iisa lang ang paraan ng kaligtasan. Ang probidensya ng Diyos ay nagpapakita sa atin ngayon na meron lang iisang tiyak na tatanging paraan ng kaligtasan dahil sinigurado niyang mangyari ang kanyang pangako ng pagliligtas sa pamagitan ng kanyang probidensya. At ano yung pangako na yon? Ano yung pinangako niya? Genesis 3:15. Ang binhi ng babae. Ito ang dudurog sa ulo ng ahas. Ibig sabihin, may isang darating na tatalo at mag-aayos muli ng sinira ng ahas. Yan ibig sabihin nun. At iyon ay ang binhi ng babae. At sa probidensya ng Diyos, sinigurado niyang matupad ang kanyang pangako. At nakikita natin ito sa tagpo dito sa Genesis 13. Dito ay malinaw na sinigurado ng Diyos na dumating ang binhi ng babaeng iyon at sino yun? Ang Panginoong Hesukristo. Sa makatuwid, mga kapatid, ito lang yung natatanging paraan para ikaw ay maligtas. Nakita niyo yun? Ang ipinangako ng Diyos, ang binhi ng babae, ang Panginoong Hesukristo, siya lang ang natatanging paraan. Ang pagsisiguro or ang pagsisigurado ng Diyos na dumating ang pinangakong binhi ay sapat na upang makita at upang ipakita sa atin na wala ng ibang paraan para sa kaligtasan ng mga makasalanan. Nakita niyo yun? O yung effort ng Diyos, masigurado lang na dumating yung binhi. Why?
Anong pinapakita nun? Kasi ito lang yung kaligtasan nyo. Ito lang yung kaligtasan natin. At sa pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng kanyang probidensya ay nagpapakita sa atin kung gaano tayo walang magagawa para iligtas ang ating mga sarili. You see that? Wala pong katiyakan kung tayo ang gagawa, mga kapatid. Isa din yon sa pinapakita sa atin. Wala tayong magagawa. Pero tandaan nyo po ang mensahe ngayon, may katiyakan. May katiyakan ng kaligtasan. May katiyakan ng pagliligtas niya. Bakit? Dahil tinitiyak ito ng probidensya ng Diyos. Sa makatuwid po, nararapat lang po na umasa lamang tayo sa biyaya ng Diyos at magtiwala sa probidensya niya. Sa biyaya niya, ligtas ka sa pamagitan ng pananampalataya sa kanyang tanging anak na si Jesus. At sa probidensya niya, tiyak na ikaw ay mananatili sa kaligtasang ipinagkaloob niya sa iyo. Ibig sabihin, magiging tiyak ang bunga ng pagliligtas ng Diyos sa buhay mo. At iyon ay ang iyong pagpapabanal. You see, the providence of God will not only save you, but ang probidensya din ng Panginoon ang magpapanatili sa iyo. And that is very important. Kaya ngayon, yamang kumikilos ang Diyos, yamang sinisigurado niya ang pagliligtas niya sa atin, nakaloob niya dahil sa kanyang biyaya, tutunganga na lang ba tayo? Tutunganga na lang ba tayo na iniisip na, lalago ako sa kabanalan. Mananatili ako sa Panginoon. Bakit? Dahil mangyayari pa rin naman yun. Dahil sa probidensya niya. Look at Abraham. Di ba? Tigas ng ulo. Di ba? Walang pakialam sa asawa. Pero see, the providence of God. Nagdala sa kanya muli sa Canaan. So, ako din. Punta ako sa Egypto. And you know what? In the Bible, Egypt is symbolized by what? Sinfulness. So when I say, kapag sinabi kong punta tayo sa Egypto, ibig sabihin magpakasala tayo. Punta tayo sa Egypto. Providensya ng Diyos, babalik tayo sa Canaan. Ganun ba? Ganun ba ang tinuturo ng katotohanan ito? Ganun ba ang tinuturo ng probidensya ng Diyos? Tama ba yun? Well, sabi ng salita ng Diyos in Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Again, Philippians chapter 2, verse 12 to 13. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Yun ang command. Yun yung response. Isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Why? Sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Dito inilarawan po ng Apostol Pablo, listen, na ang kaligtasan bilang isang bagay na nagpapatuloy. Ulitin ko po, inilalarawan dito ng Apostol Pablo ang kaligtasan bilang isang bagay na nagpapatuloy. Kasi madalas, iniisip natin na ang kaligtasan ay isang bagay lamang na nangyari sa isang punto ng ating buhay. Yun kasi iniisip na maraming tao eh. Sinasabi natin na naligtas tayo sa isang tiyak na araw. Kailan yung spiritual birth ko? Ako kinalimutan ko na. No? Kailan yung spiritual birth ko? Yun yung pag-iisip natin eh. Kaligtasan is one certain point of our life na kung saan doon tayo unang nanampalataya kay Jesus. Kaya nga yung mga tao, maraming against sa OSAS. Once saved, always saved. Kasi nga, sasabihin nila, ligtas ka, pero yung buhay mo, ganito, ganyan. Kasi many people think na ligtas sila dahil one point of their time, sabi nga ni Paul Washer, they pray the prayer. Diba? Tumanggap sila, sumampalataya sila, that's why they're saved. Now,
Mga kapatid, hindi po hinahayaan, and listen to this, hindi hinahayaan ng Biblia na magkaroon tayo ng pag-iisip na ganoon. Sa halip, malinaw na itinuturo ng Biblia na tayo ay naligtas na noon sa pamagitan ng muling pagbubuhay at pagpapawalang sala na nakita natin noong tayo ay nanampalataya sa Panginoong Hesus. Yes, but hindi nagtatapos doon. Tayo ay patuloy na nililigtas ngayon sa pamagitan ng pagpapabanal. Sanctification. Patuloy tayo nililigtas. How? By sanctification. We were saved once by regeneration and justification, but we are being saved now by sanctification, and tayo ay maliligtas muli sa hinaharap sa pamagitan ng pagluluwalhati. That is glorification. Our salvation is past, present, and future. We were justified nung tayo nanampalataya, and now we are being sanctified. But time will come that we will be glorified. Ganun kamangha ang pagliligtas ng Diyos. So yung pagpapabanal sa atin ng Diyos is part of His salvation. Kaya do not think, huwag niyong iisipin na, I believe in the Lord Jesus Christ, I was saved. And pwede na ako mamuhay sa kasalanan. Very dangerous yun na pag-iisip. Because again, parte ng pagliligtas ng Diyos ay ang pagpapabanal niya sa kanyang mga iniligtas. At sa kasalukuyang panahon, kumikilos ang Panginoon upang lalo pa tayong baguhin. Providence, pagkilos ng Diyos. Listen, kumikilos ang Panginoon upang lalo pa tayong baguhin. Providence. Ito ay tinatawag tayo ng Diyos na magpatuloy. Hindi lamang tayo dapat sumampalataya kay Kristo at talikuran ng kasalanan ng minsan lang, hindi lang ganoon. Kundi dapat tayong magpatuloy sa pananampalataya at pagsisisi hanggang sa wakas. Sabi nga, di ba? Matthew 24:13. Ang nagtitiis hanggang sa wakas lamang ang tatanggap ng ganap na kaligtasan. Only those na mananatili hanggang sa wakas ang maliligtas. Pero, hindi tayo dapat matakot, umabahala sa katotohanan iyon. Sa halip, dapat natin itong tingnan bilang isang pribilehiyo or privilege. Minsan kasi, maraming tao natatakot dito na, only those who stay, di ba, until the end will be saved. And many people are so scared. Natatakot sila sa katotohanan yon. But, you know what? The good news is, for true believers, para sa mga tunay na mananampalataya, ang verse na yon, Matthew 24:13, must be a joy for us. Ito ay dapat makita natin bilang isang privilege. Na ano? Anong pribilehiyo yon? Na pinahihintulutan tayo ng Diyos na makibahagi sa pananatili sa pananampalataya. Kahit na ang ating pagpapatuloy dito ay, in the end, gawa din naman ng Diyos. Nakikita niyo yun? Yung pagpapanatili natin, gawa din yan ng Diyos mismo. Na siyang kumikilos sa atin upang manatili tayong tapat. Yung pananatili natin hanggang sa uli, gawa yun ng Diyos. See that? Sa makatuwid, ang probidensya ng Diyos na kumikilos upang magbigay ng katiyakan ng kaligtasan ay hindi po nagtuturo sa atin na maging tamad. Hindi yan nagtuturo sa atin na parang si Juan tamad na, ay hintay ka na lang na mahulog yung apple. Hindi. Hindi yun ang tinuturo ng probidensya ng Diyos. No, na para bang kahit ano ang maging desisyon natin, mali man ito, tas ginagamit pa natin si Abraham bilang example, ay ayos lang. Why? Dahil iniisip natin na kikilos ang Diyos upang maitama ito. Dahil sa kanyang probidensya, gaya ni Abraham. Now, mga kapatid, mali po yun.
Sa halip, pakinggan niyo po ito, ang pagkilos mismo ng Diyos sa ating mga buhay, sa panlabas na pamamaraan, just like kung ano nakita natin sa Genesis 13, alam niyo po ba, yung pagpapakita niya ng pagkilos niya sa panlabas na pamamaraan, that is providence, ay patunay ng panloob na pagkilos niya sa ating buhay. Naririnig niyo yan? Ibig sabihin, sa madaling salita, kung ang pagpunta ko po, natatandaan niyo yung panimula? Kung ang pagpunta ko sa Mindanao, sa Iligan, para marinig ang ebanghelyo at maligtas, at pagbalik ko dito sa Bataan upang dito ay maglingkod sa Diyos, ay panlabas na pamamaraan ng Diyos. Again, panlabas na pamamaraan ng Diyos upang ako ay maligtas at maglingkod sa Kanya. And that is very clear, nakita natin yun, kung totoo yun. Ganon din naman, sigurado din ang panloob na pagkilos niya sa aking buhay sa pamagitan ng pagiging totoo ng aking pananampalataya sa Kanya na nakikita sa patuloy na paglago sa kabanalan at katapatan sa Kanya. Naririnig niyo po yan. Kaya kung ikaw ay nagpapatuloy sa kasalanan, gawa mo yun. Gawa mo yun. Kung ikaw ay nagpapatuloy na itago ang iyong kasalanan, gawa mo yun. Gawa mo yun. Kung ikaw ay nagpapatuloy na magkunwari, gawa mo yun. Gawa mo yun. Kung ikaw ay nagpapatuloy na walang pakialam sa salita, gawa mo yun. Gawa mo yun. Mas masaya, mas nagagalak, mas nasasabik at walang reklamo, nagpupuyat, at ginagamit ang maraming oras sa mga paglalaro, panunood, social media, chat, paggagala, at sa iba pang bagay, gawa mo yun. Gawa mo yun. Ngunit, kung makikita mo ang sarili mong lumalago sa kabanalan, gawa ng Diyos yun. Nararamdaman mo sa puso mo ang lumalagong pagnanais, pagkasabik sa Kanyang salita. At nang sa gayon ay nakikita mo ang sarili mo na unti-unti mo nang binibitawan ng mga bagay na walang eternal value. Bagkus, ginagamit mo ang oras mo sa pag-aaral ng salita at pagsasabuhay nito. Gawa po ng Diyos yun. Sa pagtatapos, nakita natin po ang biyaya ng Diyos. Di ba? Nasa pamagitan ng kanyang probidensya ay nanatili si Abram sa Canaan na siyang lupang pangako. At dahil doon, nahiwalay ang pangkat ng mga tao na hindi pagmumulan ng ipinangakong binhi at naingatan ang darating na binhi. Ito ay patuloy na pagpapakita na tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya, ang mensahe sa atin sa umagang ito, may katiyakan ng pagliligtas niya dahil tinitiyak ito ng kanyang probidensya. Hindi lang katiyakan ng kaligtasan ang pinapakita nito, kundi ang katotohanan na may iisa lang, na may natatanging paraan lang ng kaligtasan. At iyon ang pangakong patuloy na iniingatan at tinutupad ng Diyos na makikita natin sa ating pagpapatuloy ng pag-aaral ng Genesis. At iyon ang ipinangakong binhi, ang tanging kaligtasan, ang Panginoong Hesukristo. At dagdag pa dyan, ang katotohanan ng probidensya ng Diyos ay hindi nagiiwan sa atin upang maging mahina, maging mga walang paking Kristiyano. Sa halip, ang katotohanan ng iyon ay nagdudulot sa atin upang maging mga masisigasig na patuloy na nagsusumikap sa paglago at pagpapabanal dahil iyon ang patunay ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya ang tanong, nakikita mo ba ang probidensya ng Diyos na kumikilos sa buhay mo? Nakikita mo ba ang probidensya ng Diyos, kapatid?
Probidensya ng Diyos na kumikilos sa buhay mo, na naglalagay sa iyo sa mas lumalagong kabanalan at mas lumalagong pagnanais ng kanyang salita at pagsunod dito. Nakikita niyo ba yung invisible hands ni God? Na may nangyayari sa iyo na, wow, nagpapalago sa iyo sa kabanalan? Nakikita niyo ba yon? Oh, nagagawa mo ng maluwag, walang aberya, ni walang disiplina mula sa Diyos. Ang mga bagay na alam mong dulot ng makasarili at makasalanan pagnanais mo. Ano nakikita mo sa buhay mo ngayon? Inilalabas ka ba ng Diyos sa Egypt? Ibinabalik ka ba sa Canaan? O walang nangyayari sa buhay mo? Ito po ang salita ng Diyos. Makinig ang may pandinig. Let us pray. Father in heaven, Lord, we thank you for how gracious you are that in your providence, niligtas mo si Abram. Bagaman sa kanyang hindi pagiging tapat. Tapat ka na iningatan ng binhi ng babae, na siyang pangako mo, na siyang aming kaligtasan. Indeed, Lord, nakita namin kung paano ang desisyon ng tao ay hindi makakahadlang upang isa katuparan mo ang iyong itinakda. Kaya panalangin namin, O Diyos, ng bawat isa, ay makita ang probidensya na yung pagkilos sa aming mga buhay. Not just inward sanctification, but yung outward na pag-iingat mo sa amin. I pray, O Lord, na hingin ito ng bawat isa at hindi maging walang pakialam. I pray, Lord, for your continual saving grace sa bawat isa, na siyang makikita sa patuloy na pagpapabanal sa aming mga buhay. Ito aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.